Prolisac, pwede natin siyang gamitin para madagdagan gamit yung ating full harvest product. Diba, target natin sa full harvest product, mag-increase pa tayo ng yield ng 10% to 35%. Increase sa yield. Bumaba yung gastos ng mga around 40% to 65%. Yung gastusin natin sa isang hektarya. Okay, pag ikaw ay nagtatanim ng gulay, okay, sa vegetable o sa high value crops production. Ngayon, pag nagbubulaklak na o nagsimula ng magbunga yung iyong crops, yung high value crops mo nagsimula ng magbunga, pwede mo siyang gawing enhancer ng production. Pwede pang mag-increase, madagdagan ng increase ng 5 hanggang 10% pa yung ani mo. Yeah. So, every 14 days ang iyong spraying interval. Foliar fertilization siya. Bukod doon, pwede rin siyang gamitin sa lahat ng klase ng mabahong lugar. Septic tank, sanitary landfill, yung mga basurahan, slaughterhouse, basurahan sa palengke, yan, hospital waste. Kasi hindi ko lang kumukuha, nababasa. Nababasa. Yan yung i-spray mo. Sa kanal po. Sa kanal, sa bombang, o yung mga pusali. Ay parang nagdahilan lang. Sabi nga nung sa video kanina, magic. Parang nag-magic lang. Ang bilis ng reaksyon. Paano naman po yung proportion sa sprayer? Ayan po, 1 galon ng yung ating probiotics, ito po yung ating formula sa paggawa. Kasi ang trabaho ng ating produkto, ibaba yung baho, yung naaamoy natin sa piggery, sa poultry, sa slaughterhouse, yung ammonia level is naglalaro between 5 parts per million to 6 parts per million. Yung ammonia level. Ito yung wala ka sa piggery, hindi mo nakikita yung piggery, hindi mo nakikita yung poultry, hindi mo nakikita yung palengke, hindi mo nakikita yung basurahan, pero naamoy mo, lalo na kung may hamog. Hamog sa umaga at hamog sa hapon. Yun yung inireklamo ng yung meron kang piggery, meron kang poultry. Alam ng kapitbahay mo na meron kang poultry at piggery na saksakan ng baho. Yung pumupunta sila mag-petition kay kapitan para patanggal yung negosyo mo. So ito yung solusyon natin. Ibaba sa 0 parts per million yung ammonia level. Sir, opo. Yung ratio sir sa per 16 liter, yung ilan ang dapat ilagay natin na... Okay, ganito po. Yan. Itong ating full harvest microbial inoculant probiotics, ito po yung formula sa paggawa. 1 drum na tubig, 1/4 kilo ng microbial inoculant, 2 kilo ng negrong asukal or molasses, tapos 1 galong suka. Panisin siya, dadagdagan po ng 150 grams na alcohol hydrolysis. Papanisin po ng 10 hanggang 12 oras bago gamitin. O di, kuha ka na, punuin mo yung sprayer tank mo, yun yung i-spray mo sa mga lugar na saksakan ng baho. Sir, sulit na yan, hindi na kala ko may mixture pa. Wala na po, ito na po yung mismong ididilig mo. O i-spray mo. Sa pagpansar, kailangan airtight sa yung drum. Hindi po. Hindi dapat siya airtight ang drum na pagpapanisan mo. Kasi ito po ay mga living organism, humihinga po yan ng oxygen, naglalabas ng carbon dioxide. Pag tinight mo po yung drum, possible ma-deform yung drum, baka po pumutok pa. Dapat may singaw lang siya. Dapat po may singaw. Kung makukuha po ninyo, ito, actually, ang kapasidad ng blue na malaking drum, hindi siya 200 liters, 250 liters or 55 gallons. Pero ang kwenta ng magsasaka, yung 250, 200 lang. At kung minsan pa,
160 liters lang yung ilalagay niya. Bakit? Yung 10 knapsack, kung 16 liters yung sprayer tank niya, 10 tank lang ang isasaksak niya. Hindi niya isasagad yung 200. So, ganun po yung kwenta ng magsasaka. Pwede pong 160 para 10 sprayer lang. Pero sprayer tank loads lang. O ganun po yun. Ako, sir. Pero pwede mo isagad ng 250 liters. Yes, sir. Yung sa pagpaprocess po niyan, mga ilang days ang effectivity niya. Hindi po, kumbaga sinimulan natin yung paggawa. Okay. Pag probiotics, dapat po maubos ito in 12 days. Dapat yung tinimpla mo ng probiotics, dapat maubos siya in 12 days. Pero itong ating Cohola hydrolysate, dapat siya, ito, yan, 3 taon yung kanyang effectivity. Sir, yung fermentation yan, halimbawa simula sa unang araw, mga Ito, 1 month, 30 days. Indoor. 30 days indoor. So dapat, yung paglalagyan mo, 80% lang ng container mo. Kasi kakatas yan eh. Kakatas yan. Naghahalo ka pa lang, itong ratio na to, naghahalo ka pa lang, pagulat ka, yung katas niya, tumataas na. sabihin, sir, pinitpit na yung mga corn na yan. Opo, pwedeng pitpitin. Pwedeng doon mo na pitpitin. Paghalo mo, madudurog na yun doon eh. Kasama na yung share. Opo. Yan. Kaya pag ginamit mo ito sa high value crops, mataas ang calcium content dito. Mataas ang nitrogen content dito. Mataas ang phosphorus content dito. Mataas ang sulfur content dito. Yan. So, malaking bagay siya sa makatulong pa doon sa increase. Pag ginamitan natin ang full harvest product or full harvest technology, mag-increase tayo ng 10% o 35%. Manapa, kung dadagdagan mo siya ng Cohola hydrolysate, abay, mas matataasan pa ng 5 hanggang 10% dagdag doon sa target natin na increase. Pwede pang haluan, sir, yan siguro ng mga bituka ng isda, no? Pwede po yung hasang bituka kalistis ng isda. Pero sabi ko nga po, ay laging magsasaka. Itinuturo na yan ng kagawaran ng pagsasaka. Ang problema, hindi na ituturo kung paano solusyonan nyo. Palagi na lang problema ng magsasaka. Kuhol. Sabi ko nga, bukod sa ulam, May gamit pa pa. meron pa palang gamit dyan. Sir, pag gagamitin naman po sa yung sabi niyo, pwede siya pampabunga, di ba? Opo. Yung pong proportion naman doon sa sprayer. 150 grams per sprayer tank. As addendum doon sa ating full harvest microbial inoculant solution or full harvest root and leaf mixture. Tapos, i-add po yan. Addendum lang siya, idadagdag mo na. Okay. Or pwedeng puro. Pwede rin. 150 grams sprayer tank. Ano naman po Pwedeng magiging walang halo. ano po magiging epekto sa sa halaman naman? Yun nga, sabi ko nga po, pwede pang madagdagan ng 5 hanggang 10% yung target mo. Pero pa, sir, meron siyang insect repellent na rin. Wala po. Meron po siyang tinatawag na soil acidity control dahil mataas po ang calcium content nito. Pwede siyang basal fertilization, pwede siyang foliar fertilization or leaf feeding and root feeding. Haluan na lang, sir, nung foliar natin para may siyang tawag dito, yung insect repellent. Opo, pwede po.